At ayan mga ka-crypto, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mahalagang pahayag mula po sa mismong Pangulo or President ng Ripple na si Madam Monica Long. Ayan po siya. Napakalinaw po ng kanyang mensahe tungkol sa direksyon na tinatahak ng Ripple at kung paano ito direktang makakaapekto sa ating mga may hawak or holdings na XRP. Ang analyst po dito na si Saif Crypto ay nagsabing ito na ang pinakamalinaw na roadmap o vision na inilatag ng kumpanya para sa hinaharap ng ating digital assets. Hindi na ito usapang haka-haka lamang. Ito po ay tungkol sa kung paano magiging backbone ng global payments ang teknolohiyang ating sinusubaybayan. Kaya samahan po ninyo ako mga ka-crypto kung saan ay pag-usapan po natin ang bawat detalye ng vision na ito ng walang paligoy-ligoy. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit nga ba interoperability ang priority ni Madam Monica Long. Sa pahayag ni Monica Long ay binigyang diin po niya ang isang salita. Yan po ay ang interoperability. Sa simple pong paliwanag, ito yung kakayahan ng iba't ibang blockchain networks na mag-usap at magpalitan ng data ng walang hadlang. Hindi na natin kailangan ng magkakahiwalay na isla. Ang gusto po ng Ripple ay isang konektadong sistema. Ito naman ang aking opinion dito. Napaka-importante nito dahil sa traditional na bangko, napakabagal ng paglipat ng pera dahil hindi po makakonekta ang mga system nila. Sa paningin ko, ang vision po ni Madam Long dito na gawing multi-chain ang future ng payments ay isang game changer. Kapag ang XRP Ledger ay naging bridge sa pagitan ng iba't ibang network, hindi na lang ito basta cryptocurrency. Ito na ang magiging mismong infrastructure ng finance. Ang pagiging seamless ng koneksyon ay siya pong magtutulak sa mga malalaking institution na lumipat sa blockchain. Kung dati ay nag-aalinlangan sila, ngayon ang disenyo na mismo ng Ripple ang sumasagot sa kanilang mga pangangailangan para sa efficiency. Ngayon, XRP Ledger ba ang magiging home ng regulated stable coins? Hindi lang basta payments ang focus. Ayon po kay Saif Crypto, ini-expect na ang XRP Ledger ang magiging pangunahing platform para sa mga regulated stable coins. Kasama na po rito ang papel ng RLUSD or Ripple USD. Ang paggamit po ng stablecoins na sumusunod sa regulasyon ay isa sa mga pinakamalaking hadlang na nalulutas ngayon ng blockchain industry. Sa aking opinion, ang pag-position po sa XRP Ledger bilang tahanan ng mga stablecoin ay isang napakatalinong hakbang. At ang tanong ay bakit? Dahil ang mga bangko ay nangangailangan po ng stability. Hindi sila basta-basta papasok sa isang asset na sobrang volatile. Pero kung mayroon po silang regulated stablecoin na tumatakbo o nag-ooperate sa loob ng isang mabilis at secure na ledger tulad po ng XRPL, mawawala ang takot. Nakikita ko na ang RLUSD at XRP ay magkatuwang nagagana. Ang RLUSD ang magsisilbing stable medium at ang XRP naman ang magiging bridge currency para sa cross-border transactions. Ito po ang synergy na matagal na nating hinihintay. Hindi na po ito teorya. Ito ang direksyon na tinatahak ng kumpanya para masiguradong magagamit sa XRP sa real-world applications. Ngayon, paano naman makikinabang ang XRP sa institutional grade infrastructure? Ang vision po ni Long ay nakatutok sa pagbuo ng institutional grade na infrastructure. Ibig sabihin, ang lahat ng ginagawa ng Ripple ngayon ay hindi lang para sa retail traders, kundi para sa mga bangko, central banks, at saka malalaking financial entities. Ang layunin ay gawing natural na bahagi ng pang-araw-araw na operasyon ng mga institution ang paggamit ng XRP Ledger.
Sa aking opinyon, kapag sinabi po nating institutional grade, ang ibig pong sabihin niyan ay seguridad, bilis at pagsunod sa batas. Ang vision po ni Long ay nagpapakita na hindi sila nakikipagkompetensya sa mga bangko. Sa halip, sila po ang nagbibigay ng engine para sa mga bangko. Ang nakikita kong epekto nito ay ang unti-unting pagtanggap kay XRP bilang isang global standard. Hindi na ito usapin ng kung magiging popular ba ito, kundi kung kailan po ito magiging standard. Ang institutional adoption ang pinakamalakas na catalyst na kailangan natin. Hindi ito katulad ng isang mabilis na pagtaas ng presyo dahil lamang po sa hype. Ito ay pagtatayo ng pundasyon na kahit anong bagyo sa ekonomiya ay hindi matitibag. Ano naman po ang sinasabi ng community tungkol sa planong ito? Maging ang ibang mga observers gaya po ni XRP Herald ay sumusuporta sa direksyon na ito. Sinasabi nila na ang mga planong tulad ng interoperability ay may mas bigat kapag nanggagaling sa mga taong mismong nagtatayo ng produkto. Hindi ito basta marketing lamang. Ito ay pagtatayo ng solusyon para sa mga problemang kinakaharap mismo ng financial sector ngayong taong 2026. Sa aking opinyon, nakaka-reassure na makita ang suporta mula sa mga taong seryosong nakatingin sa teknolohiya. Sa aking palagay, ang pagbibigay ng halaga sa mga executive na builders kaysa sa mga promoters ay isa pong positibong sinyales. Ipinapakita nito na ang community ay mature na rin. Hindi na tayo nadadala sa mga walang basihang pangako. Ang vision po ni Madam Monica Long dito ay nakabase po sa realidad ng pangangailangan ng market. Ipinapakita nito na ang Ripple ay nakikinig sa kung ano ang kailangan ng financial world, kung saan ay isa pong sistema na mabilis, mura at higit po sa lahat ay compliant. Ang confidence ng mga investors ay hindi po nakukuha sa salita, kundi sa pagkakita ng mga konkretong development sa infrastructure. Ngayon, ano naman ang susunod para kay RLUSD at saka XRP ngayong taong 2026? Ang pangako ay patuloy na pagpapalawak po ng utility ng RLUSD at XRP sa buong mundo. Ang focus po sa paggamit ng mga digital assets na ito sa mga regulated environments ay ang susi para sa malawakang adoption. Sa mga susunod na buwan, asahan natin ang mas marami pang paggamit sa mga ito sa cross-border payment networks. Sa aking opinyon, ang pagpapalawak po ng utility ay ang sikreto para hindi maluma ang isang digital asset. Kung sa XRP ay gagamitin lang para sa speculative trading, limitado ang potential nito. Pero kung gagamitin ito bilang utility asset sa loob ng isang financial network na ginagamit ng libu-libong bangko, ang demand dito ay magiging organic at tuloy-tuloy. Ang vision po ni Madam Long ay nagbibigay sa atin ng klarong big picture. Hindi na lang ito tungkol sa presyo ngayong araw. Ito ay tungkol sa kung saan nakapwesto sa XRP sa hinaharap. Kaya sa aking pananaw, ang mga susunod na hakbang ng Ripple ay magiging basihan ng pag-angat ng network value. Ang pagiging regulated ay hindi po sa gabal. Ito po ang ticket para maging mainstream. At sa kabuuan, ang inilatag po na vision ni Madam Monica Long dito ay isang malakas na paalala kung bakit tayo narito sa espasyong ito. Ang pagtutok po sa interoperability, regulated stablecoins, at saka institutional infrastructure ay nagpapatunay na ang Ripple ay hindi lang nakatingin sa bukas, kundi sa susunod na dekada. Ang XRP Ledger ay unti-unting nagiging sentro ng isang konektadong financial ecosystem. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood at
maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.